Pumunta siya sa akin, tapos napapad ko yun na.
Sabi ng Lord sa kanya, dahil sa iyong pananampalataya, umuwi ka ng magaling ng iyong anak. The same hour, in the same hour din na gumaling ang anak niya. So, tandaan po natin, there's a power released in our man of God. So, we must receive it, believe it, and take it. Amen? Kapag sinabi ng ating man of God, lalabas sa parang gahagaling, ganito, ganyan, man ang release niya. Tanggapin natin, paniwalaan natin by faith. Amen? God will do through our faith. Through our faith. Tandaan po natin, we are in a prophetic ministry. Kaya pala nag-prophesy ang ating man of God. Take it, receive it, and believe it. Amen? Amen. Kapag naniwala ka, mangyayari yan, mag-receive mo sa buhay mo. Hallelujah! Hallelujah! Amen. So God is good sa buhay ng bawat isa sa atin. Always stay connected. Tandaan mo natin, that's the power of the connections. And right connections will lead to right abundance ng buhay natin. Just say the word, and I will believe. Sa iyong salita lamang, Panginoon, ako ay gagawin. Amen. So, Father God, Ama namin makapangyarihan sa lahat, aking itinataas sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang mga testimony sa araw na ito. Na iyong narinig na ang ito ay aming sinasaluhan. Ang banal na dugo ng ating Yesu Cristo at ang lahat ng ito ay walang kasubali na aming gagamitin at magiging fruitful ang aming buhay at ito'y aming makapagpahagi kami ng aming mga naranasan sa iba naming mga kapatid na nangangailangan ng tulong. Salamat Panginoon, ang lahat. Amen. Glory to the name of the Lord Jesus Christ. Sabihin po natin, sabi sa ating mga kagabi, you are blessed that you are blessed. Sabi po sa Matthew 18-19, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkasala dito sa lupa. Sa paghingi ng inyong lumalamang panalangin ito, ipinagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nakakatipon sa pangalan ko, naroon ako kasama nila. We are agreed in prayer together as one spirit, one soul, one voice, in one action. Now, let me welcome our beloved pastor, the spiritual son of prophet of this nation, Dr. Prophet Giovanni Jaos, Dr. Prophet in Jaos, my beloved husband, and our pastor, Jonel Imperial. Okay, excited pa? Very special ang day sa akin ito, araw na to kasi unang-una, this is our first day of this week. Amen. So, hindi po Monday ang first day natin, today Sunday first day natin. Amen. Amen. And at the same time, karawan din po, sumako talaga. Karawan din po ng aking pastora, ng aking may bahay. Privilege dahil nadagdagan na naman yung edad natin. Amen. So, edad lang yung tumatanda. Okay? Pero yung pagkakatawag natin sa Panginoon, habang tumatagal ang panahon, dapat lalo tumitindi. Amen? Mas lalo tumitindi ang galawan. Palapakan natin ang Diyos. Glory to Jesus. Now, it's my privilege na i-share sa inyo. For the last time, naging topic natin is about the prayer that brings breakthrough, blessing, and prosperity. But right now, it is my heart to share sa bawat isa natin kung ano yung sino nakati ng Zoom meeting kagabi. Si Mr. Nanaginil ka, mahinig sino pa po? Okay. Nakajoy ka rin? Ay, grabe ito. Wala ka natin dyan sa buhay. So, isa-isa lang po yun. Pag may pagkakataon, yung propeta ng bansang ito, dahil sumas na po talaga yung busy niya. Grabe po. After ng nangyaring eleksyon, mas dumami yung mga job makers. Kasi during ng eleksyon, mayroong healing, mayroong healing na nangyari. Kung gusto nyo maging pastor, doon automatic magpapastor kayo doon. Amen. Pero dito tayo sa Palawan, dito tayo magpastor. Amen. Amen. Marami pa tayong aabutin, norte at south. Dapat walang magiging stagnant in these last days. Hallelujah. Amen. Now, declare with me today, onwards, Onwards. I will never be I will never be the same again. the same again. Palapakan natin ang Diyos. Glory to Jesus. Alam naman natin, across the globe, marami tayong nababalitaan. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Although nung dumating yung Y2K, yun na daw yung end of the world, sabi nila. Pero hindi pa. Huwag kayong mag-alala. Ano man nangyayari ngayon sa mundo natin, sa paligid natin, pasimula pa lang yan pa. Amen. But ang pinakamahalaga, yung preparation natin. Are we prepared for the coming of the Lord? Amen. Now declare me, I am prepared. Prepared. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Always declare yan pa. So that we can remind ourselves na nandito tayo sa mundo ito, hindi just only to save, but to save others, to save our family, to save our neighborhood, mga kapitbahay. Amen, amen. The more you have compassion, the
the more you have a heart, love, to extend to others. Isang reason po yan na ibibigay natin ang dahilan ng Panginoon para lalo maging makabuluhan ang ating buhay. My topic today is about end times. The Word of God says, no one knows the days and the hour of His coming. Walang binigay ang Panginoon na eksaktong oras. Siguro meron eksaktong oras at sandali ng oras na yun. Marami siguro magiging handa, pero hindi yan ang reason ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto malaman ng Panginoon kung sino talaga yung totoong nagmamahal sa Kanya. Amen. Amen. Pinag-uusapan, mararapture na, magkakaroon ng third world war, magkakaroon ng second wave ng pandemic, ano pa man yung isipin natin. Meron pang nag-prophesy in the month of September, darating na si Lord. At sabi ng isang man of God, ipag-pray natin yung tao na yon because the vision na kanyang na-receive is not a vision from the Lord, but a vision from the enemy. Remember, our enemy, Satan himself, can give us a vision. And be careful with that. Amen, amen. That's why nandito tayo sa Channel of Jesus, the Alpha and Omega Ministry, para yung ating angelic eye mabuksan. Amen. Kahit sabihin, di magsabi ng October, November, December, darating si Lord. Pero hindi mo alam ang mangyayari mamaya. Pwedeng mamaya, pag-uwian tayo ng buhay, yun na magiging rapture mo. Because the Bible says in Hebrews 9:7, for it is appointed to man to die once, and after this, we will face judgment. That's why, hindi bukas yung paghahanda. Ngayon, kailangan natin mag-desisyon. Ngayon, Lord, magpapagamit ako, Panginoon. Amen. Amen. Kahit sa marami hindi nyo alam, basta willing kayo obedient. At lagi mong sinasabi, Lord, gusto kong magpagamit sa'yo. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Basta mayroon kang willingness at lagi mong dinidiklar, surely ma'am. Pag sinabing end times, Tagalog, katapusan ng mundo. Masarap pakinggan, magandang pakinggan. Masarap pakinggan sa mga mananampalataya. But those who are wicked, hindi po masarap pakinggan. Diba? Lalo na kapag marami kang mga pinangahawakan, mga ari-arian. Amen, amen. Hindi ka mapakali kung saan mo ilalagay yung ari-arian mo. And in fact, those many, marami ngayon in our generation, even kahit pa sinasabi ko, we are worse more than Sodom and Gomorrah. That's why we are now in the dispensation of grace na kung saan God will extend His love for His people. Amen. Dahil gusto ng Panginoon, marami ang maligtas. In the book of Luke, chapter 11, verse 14, sabi doon, siya'y nagpalayas ng isang demonyong pipi. Nang lumabas ang demonyo, nagsalita ang pipi at namanghang mga tao. Ngunit sinabi ng ilan, siya'y nagpalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul na pinuno ng demonyo. Sinubok naman siya ng iba at tumingin sila ng tanda mula sa langit, tumingin sila ng tanda sa langit. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila, ang bawat karyang hati laban sa sarili nito ay magiging iba at ang bahay ay magkakaroon ng kabagsakan. Amen. Tandaan natin, family, in this kind of ministry, Jesus, the Alpha and Omega Ministry, yung namumog sa healing, deliverance, and prophetic, kundi lang po tayong ganitong ministeryo. The moment na nag-activate yung ating giftings, merong gumaling, merong pinagaling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Tandaan po natin, na all kingdom of satanic agent, they are united. Kaya dapat ang mga anak ng Panginoon, dapat sa gawain ng Panginoon, sa isang pamilya, sa isang organisasyon, sa isang community, dapat po meron tinatawag na unity. Amen. Amen. Sapagkat together we stand, but if we are divided, we fall. Amen, amen. Kahit ganito lang tayo karaming family, if we are one united, yung 12 disciples nga, 12 lang sila in the book of Acts chapter 2. But they will feel the experience that never experienced before. Amen, amen. That's why last time tinuro natin about the prayer of agreement that brings unity, pagkakaisa. Next time, itutuloy po natin yun. But the moment na meron kang pinagaling, gumaling, alalahanin natin, na lagi merong persecution dyan. Mas natagilingin pa ng tao yung pumunta sa Bularyo. Di ba? Pumunta sa, lalo na po ngayon pa, by the grace of the Lord, ang dami po ngayon nadidisip. Maraming lumalabas ang mga gagamit ngayon sa social media. Ang mga tao, gusto nilang makita yung kanilang future sa pamamagitan ng pagbasa-basa ng palad. Huwag po kayo maniniwala din pa nga. Ay, si Sister Rona. Nalitima rin. Dati yun, pero hindi na ngayon. Dati ako makukula, Pastor, sa harap ng Quiapo. Ay, ganun po. Yan ang aking life testimony sa... Wow, wow. May experience pala si Nanay Virgie. Okay. So, that kind of sorcery, that kind of mga ancestral domain na kailangan talagang ma-expose. And in fact, there is in social media na kung saan pinipilahan maraming tao. Meron gumagaling, totoo po yan. Kasi kung ano yung paniniwalaan natin, yun talaga mangyayari. Pero pag hindi founded sa salita ng Panginoon, ang sakit na yun babalik, mas worse pa. That's why here in Jesus, the Alpha and Omega Ministry, yung sakit at karamdaman, kung meron man, yung sitwasyon, kung meron man, na hindi ayon sa panahon natin, o hindi ayon sa sitwasyon natin, let's say, problema man yan, o challenges man yan, papalitan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Because the more word na i-confess at sasalitain mo,
I tell you pa, for as long as you are connected in this kind of ministry, yung kapangyarihan na yan ng salita, magkakaroon tinatawag na power. Amen. Because we are not here, not just demonstrate a word, but by power. Amen. Amen. Hindi lang yung logos, kundi yung rema, yun ang magiging action natin. Amen, amen. Amen. Now, bakit kailangan mong sabihin ito pa? Because in these last days, ang mga tao, just always remember na Jesus Alpha and Omega Medicine, nag-start mo ng 2020 in the times of pandemic, na kung saan upside down ang Negros. Sino bang taga-Negros? Taga-Negros. Ayan, glory to the Lord Jesus. Amen. In the times of pandemic, na kung saan maraming nahilingan supernaturally. Amen, amen. That's why ngayon po, mas lalo natin embrace. Dahil yung naranasan natin 4 years ago, start of 2020 pandemic, hindi pa po yan ang mahirap na naranasan natin. For it is written in the word of the Lord that ang mundo natin ay makakaranas ng tinatawag na kahirapan, kapighatian na hindi pa nararanasan ng mundo ito. And sad to say, the Bible says, even the very elect will be deceived. Kahit ang mga pinili, pwede ma-deceive. That's why, kailangan natin maging founded sa salita ng Panginoon. Amen, amen. In the book of Matthew, chapter 24, verse 3, start verse 3. Ito yung mga kahirapan o pag-uusig na narating. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Olivo, nilapita sa kanya ng mga alagad at tinanong siya, kailan po ba mangyayari ang sinasabi ninyo? Ano po ba magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at katapusan ng mundo? So, merong palatandaan binigay ng Panginoon. Amen. That's why, sa panahon natin ngayon, importante, we must know the season we are in. So, by the grace of the Lord, kagabi sinabi ni Prophet, yung magiging mode of preaching until last end ng bago dumating yung crossover is about end times. Revelation about the rapture, revelation about the tribulation. Actually, some of it, narinig na ako sa kanya. Grabe po, I believe with all my heart. Out of many revelation na narinig ko from many man of God, ito po yung mas pinakamalapit sa puso ko. Amen, amen. Because it talks about hindi lang yung revelation na kung saan matatakot ka, kundi revelation na kung saan magkakaroon ka ng tinatawag na courage. Magkakaroon ka ng tinatawag na enlightenment. Amen. Amen. Because in the Word of God, in Revelation chapter 1, yung sinulat ni John, yung book of Revelation, ang sinabi doon, this is the revelation of the Lord Jesus Christ in these last days. Kaya kapag lagi mong sinasabi, end times, 666, laging mag-aaral sa iyo yung takot, yung kaba. Pero pag sinasabi mo yung the word ni Lord, yung the word Jesus, yung salita ng Panginoon, di ba? Mag-aaral din sa iyo yung tinatawag ng katapangan, power, love, and sound mind. Hallelujah. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Numan. Ito po bang warning po ito. Sinasabi, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Numan. Hallelujah. Para hindi tayo mailigaw, ano sa tingin nyo yung dapat natin gawin? Maging founded sa word o maging founded tayo sa doktrina ni Jesus Christ. Amen? Amen. Ano ba yung doktrina ni Lord? Ang doktrina ni Lord, madali lang. Amen? Dito sa Old Testament, madaling unawain, mahirap gawin. Bakit? Kasi very attached yung flesh natin sa sistema ng mundo ito. Ang sistema, ang doctrine ni Kristo, John 30:34 lang po yan pa. Sino nakakaalala? John 30:34. This is the new commandment that I given to you, that you love one another. Kung mayroong pag-ibig, maghahari ang pag-ibig ni Kristo, hindi niya maghahari ang takot. Hindi niya maghahari ang kaba, ang maraming pag-aalala. The very time nagkaroon ng pandemic is to spread the lies of the spirit of fear, yung takot. Kaya yung mga natakot, sila yung unang binawian. Kaya magpasalamat kayo pa kung bakit kayo hanggang nandito. Bakit? Ibig sabihin, isa kayo sa mapili ng Panginoon. Amen. Laging sinasabi ni Prophet, here in Jao, you are always connected spiritually, emotionally, physically, even financially. Because there is financial victory this kind of ministry. I know I believe. Amen, amen. Amen. You are protected. Ano ang dapat natin gawin pa? Maghari sa atin yung pag-ibig. Love, lagi ko sinasabi, love everyone. Trust only one God. Amen. Pag sinabi, trust only one God, look, pastor, naniniwala naman ako kay Lord. Do you believe in His word? Pag sinabi, love everyone, trust only one God, it means trust His word. Amen. Huwag kayong mag-trust kay pastor kung hindi galing sa salita ng Panginoon yung sinasabi ko. Amen. Amen. That's why, ito po, warning. Pag sinabi mag-ingat, this book of the law shall not depart from your mouth.
upang magkaroon ka ng mabuting wakas. Diyos 1:8, binigay na po ng Panginoon sa ating Father kung paano maging successful habang nabubuhay tayo sa mundo ito. Amen, amen. Amen. So meditate thy word. Pag sinabing mag-ingat, maraming mga manlilila sa paligid natin. Maraming mga tukso sa paligid natin. Maraming temptation sa paligid natin. If we do not aware at content sa salita ng Panginoon, pwedeng mahurap yung prinsipyo na pinapaniwalaan natin. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Glory to Jesus.